So ayun na mga best, no? Sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, kapag kinuha nyo ng cash ay 129,900. At syempre available sila sa 12 months to 36 months. So ipapakita ko na lang din yun sa screen nyo magkano nga ba ang kanilang down payment and yung terms nila. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayong 2025? Comment nyo naman yun sa baba at para at least malaman natin kung sulit sa inyo. Lalo na doon sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba ang mga naging experience nyo sa motorcycle na to. Ayos na ayos yan, di ba? So yun na mga best, no? Sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nakakahalaga ng 110,000 pesos. Pero syempre, pag kinuha nyo ng cash yan, sabot-sabot lang yan kay Rusi, baka pwede nyong hingian ng discount. So, ayun, sa tingin nyo, sulit ba ang presyo niya kapag kinuha nyo ng cash? At para naman dun sa mga kukuha ng installment, ilalagay ko na lang din dyan sa screen nyo ano nga ba ang kanilang installment and may rebate pa yan. So, ayan, comment nyo naman yun sa baba kung sulit nga ba ang presyo nito ngayong 2025 para naman dun sa mga nakagamit na, lalo na yung mga unang batch nitong motorcycle na to. Comment nyo naman dyan sa baba ano ba yung mga naging experience nyo sa motor na to. I like to get paid, that's why I work every day. I'll be making money till I'm in my grave. Don't care what they say, I'll buy time with my money. Laughing to the bank cause it's funny. The money keep coming, I manifest it. Sing these lyrics and you'll get it. I'm the bank, come invest it. I get tracked and I have it. Money finds me attractive. I'm the type to make commas, turn a profit. I'm the boss, Willy Wonka, but it ain't chocolate. Yeah, I'm just being honest, I work for this shit. I'm usually modest, but this beat lit, so I'm going off thoughtless, talking my shit. Yeah, I'ma be the hottest designer in drip. I'm just coming with the rawness. I gotta admit that I'm usually modest, but I work hard for my shit. I'll do the work, yeah, I'll do it till it hurts. I'll invest in my future, I'll invest in the purse. I wanna be so rich, life changes, and I don't ever think about how much I just pay it. Yeah, it's a dream, the American dream. Live on top, don't stop till you got everything. But there's balance, cause this life is a challenge. You gotta live in the now, I'll build. So yun na nga, ngayong 2025, at least mauupuan na natin itong Falcon 180i. Okay, so nakita lang din natin to sa may Makina Moto Show. So hindi ko lang matandaan kung kailan yun, pero ayan, nakita na rin natin. At available sila rito, marami silang available unit. Meron silang 3 unit, 2 kulay white at 1 kulay gray. So upuan natin sa 5'2" na kagaya ko kasi merong mga gustong makita din ano yung itsura ng mga 5'2" na kasing height ko lang din. So center stand, ito naka center stand, side stand muna natin. Yan, magaan siya kapag sa side stand mo. Pero ganyan ang itsura niya kapag naka side stand. 5'2" ang ating height. Tingnan natin kung abot ba ng 5'2". So sa mga nagbabalak ng 5'2", yung height abot naman, pero sobrang tingkad. Pero nandun tayo sa dulo ng upuan. Ayan. Pero kapag naitayo nyo na, okay naman eh. Ayan sobrang tingkad nga na talaga. Medyo hirap lang tayo sa traffic. Pero meron namang way yan. Pwede natin patabasan yung upuan or yung shock. Pwede natin pababaan. Pero ayan, yung itsura natin Ayan tabi muna natin to. Baka tumama. Okay. So, ito yung kanyang remote. Yan. Yung shock niya sa harap. Sobrang lambot. Siyempre, pag ADB, kailangan ganito ka lambot yung ating shock kasi pwede nating ipang on and off road, diba? So, yung kanyang turning radius, sobrang lawak. Ayan. ADB yung tsura na ito. Para siyang, talaga, Honda ADV 160. Ganun yung datingan niya. So, ayan. Shock sa likod, hindi natin maano pero lambot lambot ng shock na rito. Diba? Tapos naka-naked handlebar tayo rito. Medyo maliit lang yung kanyang panel pero goods kasi meron tayong adjustable na windshield dito. Ayan, taas baba. Yan yung pinakamataas niya. Ito naman yung mababa niya. Diba? So, madali lang din siyang i-taas baba. So ayan, sa mga gustong kumuha ng mga ganitong motorcycle dito sa LGM,
Motorcycle Malolos branch. Ipapakita ko sa inyo yung kanilang contact number para at least rekta na kayo sa kanila mag-inquire, or pwede nyo naman ako i-message sa aking Facebook page para ma-assist ko kayo. Ayos, diba? So, sa mga OBR natin, kagandahan kasi talaga dito, yung ating upuan is meron na tayong camelback, no? Yun yung isa sa mga talagang highlight din dito, diba? Bukod sa naka-dual channel ABS na to, talagang yung specs niya panalo. Tapos 180cc pa siya. Ayan. Ayos, diba? Center stand natin. Kung magaan din siya yung center stand. Paki-smooth lang, oh. Ayan. Smooth lang, diba? Ayos. So, ayun na nga ngayong 2025. Nakita natin tong cyan color. Hindi lang din ako sure kung nakita ko na ba siya last year. Pero ngayon, ibang-iba na talaga yung datingan niya. Tapos, nakita nyo naman kanina, yung mga binago rito, at yung mga dinagdag nila rito, at yung mga inalis sila, at mayroon silang mga pinalitan kagaya dito sa panggilid natin. Kita nyo naman yan. So, sakyan na natin itong Adventure X 150i. Okay? So, ganun pa din. Pag tinanggal natin sa center stand, ramdam natin yung bigat. Pag sinide stand naman natin, ganyan ang itsura niya. So, hindi naman siya mukhang alanganin kapag naka-side stand. Pero ayan, 5'2" ang aking height. Sakyan na natin. Ano nga ba itsura natin dito? Naka-regular shoes. At syempre, ganito itsura natin. Tayo natin. Sobrang tingkayad. Ayan, sobrang tingkayad. Tapos, medyo natigasan ako sa, niya, sa upuan niya. Or siguro dahil may plastic pa, nadudulas ako. Pero, ayan, ganyan ang datingan natin. Okay? Siguro, tamang tamang basic training lang, no? Lalo na sa traffic. Ganito tayo, ganito itsura natin yan. Side to side. Okay? Kapag nabuwal tayo. Okay? So, 5'2" na kagaya ko. Hirap siya kapag nasa traffic. Pero, kapag bumabiyahe, ganito ang itsura natin. Napakaluwag. Ayan, napaka-komportable lang din niya. Tapos, extension ng paa. Ganyan, sobrang relax. Maluwag pa dito sa bandang gitna. Pwede kayong maglagay pa ng gamit nyo. And, syempre, dito naman is yung OBR natin. Komportable naman niya. So, ayan. Yan yung itsura niya. Okay? So, turning radius niya. Tingnan natin, turning radius. Sobrang lawak. Yan, sobrang lawak din. Tapos yung shock niya. Yan, gusto ko yung isang to. Tapos, yung lagi ko sinasabi sa inyo, paano tayo mag-check yung T-post niya, kung medyo malambot or medyo may tumutunog-tunog, pa-check nyo yun. So, ito naman, wala. Goods to. You know. Yan, tapos sa shock sa likod, ayan, oh. Diba? Kayo na ang humusga, okay? So, ayan, para dun sa mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, sumasabay si Rusi. Pagdating sa mga adventure scooter ngayong 2025, sana makita natin sila sa mga event na pinupuntahan din natin, lalo na yung mga Moto Expo. Tingnan natin, baka mamaya, sabagay kasi si Rusi may sarili siyang talagang marketing. May marketing strategy talaga si Rusi kahit hindi sila sumasali sa mga ganun. Pero yun nga, gaya nga nasabi ko, sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, ilalagay ko yung contact number dyan ni Rusi Kapihan Branch kung gusto nyo ng ganitong motor. Or pwede nyo naman ako yung message para at least masabihan ko si Rusi Kapihan na nag-i-inquire kayo. Ayos yan, diba? So yan, center stand natin. Gano'n siya kalambot. Napaka-smooth lang kahit mabigat yung motor. Ayos. Shit, I'm usually modest, but the speed lit, so I'm going off thoughtless, talking my shit. Yeah, I'ma be the hottest designer in drip. I'm just coming with the rawness. I gotta admit that I'm usually modest, but I work hard for my shit.